Now, makibasa po kayo sa akin. Simulan na po natin. Huwag na po natin patagalin. Ang Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Tayo na po natin yung ano. Thank you, Jesus. God bless you. Okay. Ready na po kayo mga kapatid? Okay. Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Sabi po doon, "This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Shh. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, 'Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Why? Because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Nang ibig sabihin po ay God with us. 24. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Verse 25. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Po, simpleng-simpleng istorya mga kapatid. Ayon po sa binasa natin, ang batang Jewish maiden na si Mary ay engaged po kay Joseph. They were, sabi po sa English, yung betrothed. Ano pa ibig sabihin ng betrothed? Ang ibig sabihin po nun mga kapatid ay married na po sila talaga actually. Kaya lang, hindi pa po sila nagsasama. At sa panahong ito mga kapatid, na ganun po yung kanilang kalagayan, dumating po sa tainga ni Joseph, no po, yung balita na buntis po yung kanyang mapapangasawa, o yung kanyang asawa. Alam po ni Joseph, syempre, na hindi po siya ang tatay. Pero sigurado si Joseph na iba ang tatay. Ano po? Sigurado siya. Kasi bakit? Hindi naman sa kanya yun eh. And yet, nabuntis po si Mary. Naniniwala po siyang naging unfaithful po sa kanya si Mary. Kaya, ayon po sa verses 18 to 19 na binasa po natin, nais niya po itong i-diborsyo. Pero dahil mahal na mahal po ni Joseph si Mary, ay gusto po niyang gawing tahimik lang ang pakikipaghiwalay, sapagkat ang kaparusahan po sa pagtataksil ni Mary sa ilalim po ng kautusan ni Moises ay kamatayan. Sa pamagitan po ng pamamato, you will be stoned to death. Mababasa po natin to sa Deuteronomy chapter 22 verse 24. Gayon pa man, bago niya maisakatuparan yung plano po niya ng pakikipaghiwalay ng tahimik kay Mary, nagpadala po ng anghel ang Diyos. At sinabi po ng anghel kay Joseph na ang ipinagdadalang tao ni Mary ay mahimalang buhat sa banal na espiritu. At sinabihan din po siya ng anghel na espesyal ang batang ito dahil ang batang ito ay may espesyal na misyon. Sa katotohanan, ang batang ito ang magiging tagapagligtas. Wala pong ibang naging reaksyon si Joseph kundi iuwi po si Mary, huwag galawin si Mary, at hintayin na makapanganak si Mary. Ano po? And what they did not realize is that yung sanggol na lumalaki po sa sinapupunan ni Mary ay ang Lamb of God. Yung kordero ng Diyos, no po, na mag-aalis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan, kasama yung kasalanan mo, sabi mo sa katabi mo, kasama yun sa'yo. Good news, kasama rin yun sa akin. Nandoon sa sinapupunan ni Mary. Kaya po naging totoo yung awit natin nung maliliit pa po tayo,
Mary had a little lamb, little lamb. Ano meron si Mary, mga kapatid? Little lamb. Nandoon sa kanyang sinapupunan. Siya yung kordero ng Diyos. Sa verse 25, mga kapatid, ipinanganak po ni Mary si Jesus. Literally, ano po, nangyari nga po mga kapatid, yung pagsasakatawang tao ng Diyos. Kaya sa unang Sunday na ito, mga kapatid, ng December, sa paghahanda po natin ng ating mga puso, ng ating mga diwa, ng ating mga kaisipan, sa kapanahunan ng Kapaskuhan. Po, pag-usapan po natin ang grace message na pinamagatan po nating The Christ of Christmas. There will be no Christmas without Christ. Paano mo i-spell ang Christmas kung walang Christ? Ano mas mahalaga? Christmas o Christ? Christ. Ano mas mahalaga? Christmas tree o Christ? Ano mas mahalaga? Christmas light o Christ? Si Christ. Lahat pong ito mga kapatid, lahat po yung magiging kaganapan natin sa panahon ng Kapaskuhan, yun po ay bilang pag-aala-ala natin na meron pong kordero ng Diyos na dumating upang iligtas po tayong lahat. Pwede po ba palakpakan po natin ang The Christ of Christmas? Hallelujah. Amen. So, dahil pag-uusapan po natin yung The Christ of Christmas, there are three things, mga kapatid, three characteristics nitong Christ of Christmas as we celebrate this Christmas season. Ready na po kayo mga kapatid? Pag-usapan po natin itong tatlong to. Roman numeral number 1, He is the remarkable Christ. Pag sinabi po nating remarkable, ibig sabihin po, hindi pangkaraniwan. Pag sinabi po nating remarkable, no, yan po ay special. Sabihin nga natin special. So pag idinugtong po natin yan kay Kristo, si Kristo po hindi pangkaraniwan. Naniniwala po ba kayo na si Kristo hindi pangkaraniwan? Yes. Naniniwala po ba kayo na si Kristo ay special? Yes, mga kapatid. Kapag sinabi po nating remarkable, aba, special itong Kristong ito. Aba, hindi pangkaraniwan itong Kristong ito. Bakit naman po hindi siya pangkaraniwan? Letter A. May tatlong dahilan. His conception was remarkable. Hindi po pangkaraniwan ang kanyang pagkapaglihi. Sino po rito ipinaglihi ng nanay niya? Yan, no? Sino po rito ipinaglihi ng nanay niya? Tayo pong lahat. Tayo po ay dumaan sa conception. Kakaiba po itong conception ni Jesus. Bakit po mga kapatid? Wala pong taong tatay si Jesus. Wala. Hindi niya tatay si Joseph eh. Sapagkat ang ama niya ay ang Diyos mismo. Amen mga kapatid? Kaya doon pa lang pangkaraniwan na. Pangalawa, hindi po pangkaraniwan, doon pa lang, hindi na pangkaraniwan. Pangalawa mga kapatid, kahanga-hanga, ipinaglihi po si Kristo, naglihi po si Jesus, at ipinanganak ng isang birhen. Meron po ba rito, nang ipanganak ka ng nanay mo, birhen pa yung nanay mo? Wala. Walang taong nabuhay, mga kapatid, na nung mga anak siya, birhen pa rin siya. Only Mary. And walang birth na virgin birth, kundi kay Kristo lamang. Kaya nga po, sinasabi po natin, He is the remarkable Christ. Bakit? Kasi iba po yung kanyang pagkapaglihi. Ano po? Sapagat alam naman po natin, no, sa mundo po natin, ang traditional at pangkaraniwang pag-produce ng baby, kinakailangan may isang lalaki, may isang babae, pag nagsama yan, boom! Ano sa labas? Baby. Ano po? Kaya po, kahit na ipagpilitan po ng marami, ng lalaki sa lalaki, at gusto nilang magsama po sila, kahit kapwa sila lalaki, mag-isip po tayo mga kapatid. Halimbawa na lang, meron pong 50 pares ng lalaki. Ilagay mo sa isang isla, kasi gusto nilang magsama-sama. Love daw nila ang isa't isa. Iwan mo sila, itong 50 pares ito. Bali, ilang tao yon? 100. 50 pares ng lalaki. Tapos doon sa isang isla naman, iwan mo rin naman doon. Kasi sabi naman ng mga babae, aba, gusto rin namin magsama-sama. Love din namin ang isa't isa eh. Iwan mo naman doon sa isang isla, 50 pares naman ng babae. Iwan mo ng 100 years. After 100 years, makibalita tayo kung ano po nangyari. Ano ang maaabutan mo sa dalawang islang iyon? Buto. Sabi mo sa katabi mo, kalansay. Sabi mo sa katabi mo, hindi dumami. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi nga, ang normal na nais ng Diyos, mga kapatid, ay lalaki plus babae, boom! Baby.
Sa kabilang banda naman, mag-iwan ka ng 50 pares ng nagmamahalang lalaki at babae sa isang isla. Iwan mo rin sila ng 100 years. Pagbalik mo, may kalansay din ba? Meron naman, 100 years na. 100 years na, wala pa namatay. Meron din. Tama mga kapatid? Pero ano ang aabutan mo doon sa islang iyon? Barangay. Amen mga kapatid? Ang aabutan mo doon, komunidad. Dadami ba sila? Yes. Bakit? Yun kasi ang natural at normal na disenyo at hikain, tudlain, naisin ng Diyos. Pero ito si Jesus, kakaiba po yung conception. Wala po siyang taong tatay, tapos yung nanay po niya, birhen pa. Nabasa po natin yan kanina sa Matthew 1:23, at yun naman pong nabasa natin sa Matthew 1:23, galing po yun sa Isaiah 7 verse 14. Ano po? Na ipapanganak po si Jesus ng isang birhen. Bakit po remarkable si Jesus? Because His conception was remarkable. Letter B, His conduct was remarkable. Hindi lang po yung kanyang pagkapaglihi, kundi maging yung kanyang pamumuhay. Mula nang pumasok po si Jesus sa mundong ito hanggang sa makabalik po siya sa langit, mga kapatid, kitang-kita po ang kanyang hindi pangkaraniwang pamumuhay. Paano po naipakita yung hindi pangkaraniwang pamumuhay ni Jesus, mga kapatid? Number 1, pansinin po natin His miracles. Gumawa po siya ng mga himala. Kaya po niya magpakain ng napakaraming tao. Libo-libo. Baka tayo po, ang kaya lang po natin pakainin yung siguro, kaya natin yung mga kapitbahay natin. Pero si Jesus po, nagpakain po ng libo-libo, 5,000. And alam po natin, hindi lang 5,000 yun. Tapos pangalawang, pagkakataon, nagpakain po siya ng 4,000. Pero alam natin, hindi lang 4,000 yun. Dahil ang binilang lang doon ay mga lalaki. Hindi po kasama doon yung mga babae at saka yung mga bata na alam po natin, mas marami kaysa sa lalaki. Ano po mga kapatid? Si Jesus po, kaya magpakain na pakaraming tao. Miracles po niya. Nagbigay po siya ng paningin sa mga bulag. Nagbukas po siya, mga kapatid, ng pandinig ng mga bingi. Naglagay po siya ng pananalita sa mga pipi. Nagpalayas po si Jesus ng mga demonyo, bumuhay ng mga patay. Amen, mga kapatid? Kaya nga sabi sa katabi mo, kaya nga buhay ka. Kasi dati patay ka. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, we were dead because of our transgressions and sin, mga kapatid. Of course, ang nababasa po natin sa Matthew, Mark, Luke, and John, bumuhay talaga si Jesus ng physical na patay. Ano po? Tayo naman po, spiritual na patay, binuhay din po ng Panginoon. Wala pong problema kay Jesus ang lumakad sa tubig. Wala rin problema sa kanya magpatigil ng malakas na bagyo. Bakit? Sapagkat kakaiba po talaga si Jesus. His conduct was remarkable as shown by His miracles. Kaya nga totoo yung sinabi niya sa Luke 4:18. Sabi doon, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Inanoint daw po si Jesus. Na ano? To proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Sino po rito dito ang dating preso ng kasalanan? Praise God. Palakpakan nga po natin si Jesus. Pinakawalan na tayo. Hallelujah. He set me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. That is why, mga kapatid, yung miracles pa lang po ni Jesus Christ shows that He is remarkable. Yung contact po niya ay remarkable. Ano pa, mga kapatid? Tingnan po natin yung His messages. Bakit po kakaiba at di pangkaraniwan si Jesus? Kasi nung magturo po si Jesus, ikinamangha po ng mga tao ang mga sinabi niya. Meron po ba rito sa atin, mga kapatid, sa tuwing nagsasalita ka, namamangha kami? Ano? Pag nagsasalita ka, nagugulat kayo, wow! Happy, pag sinabi mo, nagugutom ako, sabihin namin, wow! Pag sinabi mo, inaantok ako, sabihin ng mga kasama mo sa bahay, wow! Nakakamangha naman yung sinasabi ko na inaantok ka. Si Jesus po, mga kapatid, sa tuwing magbubukas po ng bibig, namamangha po yung mga tao. Ikinamangha po ng mga tao, mga sinabi niya. Naalala po natin, noong 12 years old pa lamang po si Jesus Christ. Nung siya po ay nagpaiwan doon sa templo, dahil ang kausap po niya ay yung mga teachers of the law. Sabi po doon sa Luke 2:47, everyone who heard Him was amazed. No, si Jesus po nagpauso, hindi po si Betong ng salitang amazing.
They were amazed, sabi doon, at his understanding and his answers. Tapos nung magsimula naman po siyang mag-minister, mga kapatid, nung magsimula po siyang magturo, patuloy na namangha ang napakaraming tao. Kaya sabi po sa Luke naman, chapter 4, verse 22, all, sabi naman natin all, spoke well of him, and where? Ayun na naman, amazed. Lahat po ay nagulat. Saan? At the gracious words that came from his lips. Tapos sabihin nila, di ka anak lang ito ni Joseph. Eh, sino po si Joseph? Di carpenter. Di ka taga barangay Malalim. Dati. Tapos iniangat ng Panginoon, tapos ngayon may anak na nanalo sa Izmir, Turkey, ng 3rd place sa robotics. Hallelujah! Ayun mga kapatid, supurin po natin ang Panginoon, nanalo po si na Brother JB ng 3rd place. So, ibig sabihin, pwedeng gumawa ng robot si Brother JB, tapos lagyan ng camera, tapos lahat tayo kukunan. Umaandar yung camera. And of course, we welcome po mga kapatid, sila Pastor James. Galing din po sila sa Turkey. Sila Sister Peewee, sila Sister Mel, praise God. Pinasyalan po nila yung napakaraming 7 churches of Asia Minor. Doon po sa Turkey. Kung nakakasubaybay po kayo sa mayat-mayang live broadcast ni Sister Mel, mabibless po kayo mga kapatid. And of course, kasama po doon yung mga insights ng encouragement ni Bishop Emmy. Ano po? So, si Jesus po, nung nagsasalita po siya, lahat gulantang. They all were amazed. Sabi nila, anak lang ito ni Joseph Bakit ganito magsalita? Bakit nga? Kasi nga, kakaiba po si Jesus. Christ was remarkable. His conduct was remarkable because of His miracles, His messages, mga kapatid. Pangatlo, His manners. Bakit po siya remarkable yung conduct niya, mga kapatid? Kasi maging sa pag-asal ni Kristo, mga kapatid, nagpahiwalay po sa mga nakapaligid sa Kanya. Kakaiba po si Kristo. Hindi po siya katulad ng pangkaraniwang tao. Hindi po siya never na bumaba po siya sa level ng mga umaaway sa Kanya. Dahil palagi po siyang nakafocus sa kalooban ng Kanyang Ama. The will of the Father is the center of the life of Jesus. Kaya nga po sabi sa John 8:29, the one who sent me is with me. He has not left me alone. For I always do what pleases Him. Alam niyo, kung kukunin po natin yung talatang yan, tapos gagawin po natin, may memorize natin, sabihin natin, I always do what pleases Him. Sabihin nga natin, I always do what pleases Him. Kapatid, sino na nakatira sa'yo? Si Jesus. Nakatira sa'yo yung nagsabi ng I always do what pleases Him. Amen, mga kapatid? Now, kung nakatira sa'yo yung nagsabi ng I always do what pleases Him, will you always do what pleases God? Will you always desire what also pleases God? Yes. Kaya pag nandyan na yung sitwasyon, sabihin mo lang to, Lord, gabayan mo po ako, Panginoon. Ito po, magde-decide na po ako. I always do what pleases you. And then you will find out, kapatid, nagagabayan ka naman ng Espiritu, tama yung decision mo. Amen, mga kapatid? Because you know that that is what pleases the Father. His conception was remarkable, letter A. His conduct was remarkable. Bakit pa po remarkable si Christ? Letter C. His claim was remarkable. Yung kanyang mga pag-angkin. Ano po ba yung mga inangkin ni Jesus? Hindi po ikinahiya ni Jesus, mga kapatid, na sabihin sa tao kung sino talaga siya. Diba? Hindi katulad po natin, isa pag pinupuri tayo, ang galing mo naman, sabi mo, anong sagot mo kagad? Hindi naman. Ang ganda mo ngayon? Hindi naman. O sige, pangit ka na lang. Ayaw nating aminin yung nakikita naman sa atin. Ang bait-bait mo. Hindi naman. No? Sabi mo nga sa katabi mo, praise the Lord. So pag sinabi po sa atin, alam mo, ang ganda mo ngayon. Ano sabihin mo? Praise the Lord. Alam mo, ang bait-bait mo. Ano sabihin mo? Praise the Lord. Hindi yung, hindi naman. Aminin naman po natin, mga kapatid, kung ano na yung mga mabubuting bagay, yung mga biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabihin, halimbawa, dati ganito lang ang pamumuhay mo, pero ngayon ganito na. Talaga naman, nakakatuwa Ano sabihin mo? Praise the Lord. No? Maging madulas po ang praise the Lord sa ating mga dila. Amen, mga kapatid? Para kapag tayo po'y pinuri, ang balik kagad ay sa Panginoon. Ang glory kagad ay sa Panginoon. Si Jesus, hindi po niya ikinakaya na sabihin sa mga tao kung sino talaga siya.
Sa totoo lang, itong ngang mga pag-angkin niyang ito, itong mga claims niyang ito, tungkol sa kanya sarili, ang nagpahamak sa kanya. At naging dahilan kung bakit ninais po ng mga Hudyo na patayin po siya. Ano-ano itong mga claims na ito? Number 1, he claimed to be the Son of God. Anong inangkin ni Jesus? Aba, ako'y anak ng Diyos. John 10 verse 36, sabi doon, so why do you accuse me of a terrible sin for saying that I am the Son of God? After all, it is the Father who prepared me for this work, and He is also the one who sent me into the world. Bakit po na-offend sa kanya yung mga Hudyo nang sabihin niyang, I am the Son of God? Bakit? Kasi anong pagkakilala nila kay Jesus? Kaninong anak siya? Anak po siya ni Joseph, Mark chapter 6 verse 3. Tapos, eto siya ngayon, parang nagmamapuri, sabi niya, I am the Son of God. Eto siya ngayon, parang sinasabi niya, meron siyang special relationship with the Father in heaven. No po? Kaya nagalit po sa kanya yung mga tao, pero may mas mabigat pa na claim si Jesus. He did not only claim to be the Son of God. Number 2, He claimed to be God. Mas matindi ito, mga kapatid. Hindi lamang po niya sinabi na ako ang anak ng Diyos. Sinabi po niya, ako ang Diyos. Pinalabas po niya. Parang ganun lumabas yung sinabi niya. Wala naman po tayo mababasa na sinabi talaga ni Jesus na, I am God. Pero tingnan niyo po itong mga talatang ito. John 14 verse 9, Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. Pag nakita mo na ako, nakita mo na ang Ama. Gusto mo bang makita ang Ama? Tumingin ka sa akin. Kaya nga po, isa po yan mga kapatid sa plataforma ni Jesus Christ ang ipakilala mga kapatid sa atin kung sino ang Ama. Bakit? Kasi sabi sa John chapter 4 verse 24, God is a Spirit. And we who worship must worship in spirit and in truth. Ang Diyos daw po ay Espiritu. Ibig sabihin pag Espiritu, hindi mo yan nakikita. Kaya ang hirap makipagrelasyon sa hindi mo nakikita. Kaya nga po yung dati mong karelasyon na hindi mo na makita ngayon, may relasyon pa kayo? Wala na. No, hindi na nagpakita eh. Amen mga kapatid? Ang Diyos ganun din po, Espiritu siya, hindi siya makita. So paano natin siya mauunawaan? Paano natin siya makikilala? Sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then sabi sa verse 14, the Word became flesh. At ang verbo, ang salita, ay nagkatawang tao. Sino yung verbo? Sino yung word? Si Jesus, nagkatawang tao. Tapos, eto siya ngayon. Kung gusto mong makilala ang Diyos, kapatid, tumingin ka lang sa ginawa ni Jesus. Amen, mga kapatid? Kaya pag sinabi ng mga tao, ala, hindi naman ako pinagagaling ng Diyos. Aba, checkin natin. Hindi pa talaga nagpapagaling ang Diyos. Kanino ka titingin? Kay Jesus. Tanong, nagpagaling ba si Jesus? Amen, mga kapatid. Therefore, nagpapagaling ba ang Diyos? Yes. Bakit? Kasi anyone who has seen the Father. Kaya sabi ni Jesus Christ, how can you say, show us the Father? Paano sasabihin mo pa sa akin na ipakita ko sa akin ang Diyos? Tumingin ka na lang sa akin. Sapagkat ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Sabi po ni Jesus sa John 8:58, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Bago pa ipanganak si Abraham, ako na. So, sino nauna? Si Jesus, si Abraham? Si Jesus, mga kapatid. Before Abraham was born, I am. No? Parang ganito po. Before, si Papa magsasalita. Before Anthony was born, ano sabi ni Papa? I am. Sino mas matanda sa amin? Ako. Si Papa. Then sabing, before Anthony was born, I am. So si Jesus, nauna na. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi po umiral nung nagkatawang tao lang siya. Si Jesus ay nagkatawang tao, pero matagal na po siyang umiiral from eternity past. Because sabi doon, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Tapos ito pa. John 10:30, sabi ni Jesus, I and the Father
are one. Hindi sinabing, I and the Father are two. Hindi. Sabi ni Jesus, I and the Father are one. Isa kami ng Ama. No? So, parang lumalabas po doon, na marinig po yun ng mga Hudyo, parang lumalabas po doon, mga kapatid, pinalalabas nitong taong ito, na anak lang ni Jose, nilalabas ba niyang Diyos siya? At kung siya ay Diyos, dapat ba natin siyang sambahin? At kung siya ay Diyos, dapat ba tayong yumuko sa Kanya? At yun po ang inayawan nila. Bakit mga kapatid? His claim was remarkable. Meron po bang taong buhay ngayon magsasabing, I am God? Meron, I am the appointed Son of God. May naglakas na loob na magsabi ng ganon. Tapos ngayon nakakulong na si appointed Son of God, na gusto pang tumakbong senador, na sana naman huwag niyong iboto. Amen mga kapatid? Bawal ang umimen? Amen mga kapatid? Eleksyon na naman mga kapatid. Ha? Ano po, yung mga 3 years ago lang na nagsabing unity, magkakaaway na ngayon. Amen? Nabudol ka. Sila'y gusto magpatayan ngayon. So, ang iboto lang talaga natin si Kristo eh. Amen mga kapatid? No one can change the Philippines. No one can change the world. No one can change the human heart. But only Jesus. Amen mga kapatid? Palakpan nga po natin si Jesus. Hallelujah. So what is the first characteristic of this Christ of Christmas mga kapatid? He is the remarkable Christ. Gusto niyo pa? Roman numeral number 2, He is the reliable Christ. Pag sinabi po nating reliable, mga kapatid, ibig sabihin po niyan, consistently good in quality or performance. Kaya nga po, yung mga matatanda po sa atin, sumasama na rin ako doon. Kapag may nabili na po tayo mga kapatid na dating magagandang kalidad, no? Di ba't yun ang binabalikan po natin? Kasi nga, napurbahan mo na eh. Na yun eh, no? Na maganda yun. Na maganda yung quality noong produktong yun. O maganda yung quality ng pagkain yun. O maganda yung quality ng pansit na yun, na kulay orange. Na kahit gayahin na marami, naglagay na rin ng kulay orange, yung orange na yun, yung nag-iisang orange na yun, yun pa rin ang laging pinupuntahan ng matatanda. Bakit? Reliable. Amen mga kapatid? Si Kristo po mga kapatid, reliable. Ibig sabihin, consistently good in quality and performance. He is able to be trusted. Sa Tagalog, si Kristo makakasahan, mapagtitiwalaan, mapanghahawakan. Isa lang naman po yung ipinarito ni Kristo sa mundong ito. Hindi po siya nagkatawang tao para lang lumakad sa tubig. Which is, ginawa din naman niya. Pero hindi po yun yung first na layunin niya, hindi yung primary na layunin niya. Hindi po siya nagkatawang tao para magpagaling lang ng mga may sakit, o magbukas lang ng mga mata, o magpakalma ng mga bagyo. Pumarito po si Kristo sa iisang dahilan na siya po ay para mamatay para sa ating mga kasalanan. Naparito po si Kristo upang hanapin ka na naliligaw at upang ikaw ay ligtas kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Luke chapter 19 verse 10 says, The Son of Man came. Para saan? To look for and to save people who are lost. Amen? Kaya po mali yung magpatotoo ka, sabihin mo, alam mo, nung mahanap ko si Kristo, alam mo, nung masumpungan ko si Kristo, at kapatid, hindi ikaw ang nakasumpong kay Kristo. Siya ang nakasumpong sa'yo. Ibig sabihin, sinadya talaga, dahil pastor siya eh. Pastor siya eh. Hinanap ka niya talaga. Hinabol-habol ka talaga niya. Kahit na noon, nagpapakuripot-kuripot ka pa. Kahit na noon, ay ayaw mo talaga. Ilang beses ka nang inanyayahan sa Bible study, ilang beses ka nang inanyayahan sa cell, ilang beses ka nang inanyayahan sa isang gawain, pero ayaw mo. Pero ba't narito ka ngayon? Dahil hindi ka sinukuan ni Kristo. Amen mga kapatid? Hallelujah! Naikwento ko na po ito, pero gusto ko lang po ikwento ulit. Si Nanay Adiling, nanay po ni Nanay Adiling ba? Tama, si Nanay Adiling. Nanay po ni Kuya Boy. Doon, nagsesel po kami doon sa kanila mga bahay. Si Nanay Adiling ayaw makinig. Eh, wala naman siya ibang pupuntahan doon sa bahay nila, kundi doon sa kwarto nila. Kami, nandun kami sa sala, nagba-Bible study, tapos si Nanay nandun. Eh, ang pagitan lang naman, hindi naman konkreto, kundi
Kahoy. Namisiwang ba? Wala. Kahoy. So, nandun sa loob ng kwarto si Nanay Adiling. Ito, patotoo po ni Nanay Adiling eh. Tapos nandun kami nagsesel. Nagba-Bible study po kami. Naggagawain po kami, Sunday po noon. Tapos, dahil nandun siya sa kwarto, makakapakinig po ba siya? Yes. At dahil nakakapakinig siya every Sunday, maya-maya sabi niya, yung paa niya lumabas na. Naglagay na po siya ng upuan sa pagitan ng pintuan, papalabas doon sa kanilang nandun na yung paa niya. Hindi niya alam mga kapatid na kaya lumabas na yung paa niya ay dahil nauna na ang puso niya. Amen mga kapatid? Kaya nandito yung katawan mo kasi nauna na rito yung puso mo. Amen mga kapatid? Sapagkat kahapon pa lang, sabik ka ng sumamba sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kahapon pa lang gusto mo ng planchahin. Yung damit mo para ngayon, nauna na ang puso mo. Sumunod na lang yung katawan mo. Amen mga kapatid? Kaya po, si Nanay Adiling, kalabas na po yung paa. Tapos pagkatapos yan, umupo na po siya doon sa paminggalan. Doon sa kanilang kainan. Tapos hanggang sa nakasama na po namin siya doon sa kanilang sala at nag-aral po kami ng salita ng Diyos. Si Nanay Adiling ba ang humanap kay Jesus? No. Si Jesus ang hindi sumuko kay Nanay Adiling. At ganun din si Jesus sa iyo. Hindi ka sinukukan ni Kristo. That is why He is so reliable. Kaya maaasahan to si Kristo, mga kapatid eh. Tayo na nagpa-follow up sa iba, baka mapagod pa tayo eh. Tama mga kapatid? Wala, ayaw naman sumama. Ayaw mo na. Impyerno yan. Ayaw sumama eh. Pero si Kristo hindi napapagod. Hinahabol tayo ni Kristo. Hinahanap tayo ni Kristo. Kapatid, baka nanonood ka ngayon, kapatid. At ikaw ay nagpapakuripot pa sa Panginoon. Ngayon pa lang, sampalatayanan mo na si Kristo. Magtiwala ka sa tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ililigtas ka ng reliable Christ na ito. Amen mga kapatid? And so si Kristo, para maisakatuparan po niya yung mission niya na to look for and to save people who are lost, kinakailangan magbayad siya. At nagbayad talaga si Kristo. Saan? Doon sa krus. Pinagbayaran po ni Kristo nung siya po ay maipako sa krus. Now, paano po ipinakita ni Kristo yung kanyang pagiging reliable at maaasahan? Letter A, He was a spotless Savior. He was a spotless Savior. Alam niyo, doon sa lumang kasunduan ng kautusan ni Moises, kapag maiaalay po ang isang tupa, kailangan susuriin po siya na mabuti, tapos kailangan wala po siyang depekto. Dapat dalawa ang kanyang testicles. Hindi siya isang may testicle, tapos isang testicle niya nandun sa taas. Kailangan hindi siya kalbo. Kailangan perpekto po yung ito. Kailangan hindi maiksi yung kanyang paa. Perpekto po ito, sinuri po. Makikita po natin ito sa Numbers chapter 28 verse 9. Ganun po yung mga iniaalay na tupa doon sa lumang kasunduan. Hindi po maaaring maialay ang isang tupang may depekto. Gayon din naman. Sino nga po yung kordero ng Diyos? Si Jesus. Nang ialay po si Jesus, mga kapatid, siya po ay perpekto. Wala po siyang depekto. Kaya nga mga kapatid, kahit na pinagpasapasahan na po siya kay Caiphas, kay Pilato, wala pong nakita sa kanyang kasalanan. In fact, ayaw nga po siyang ipapatay ni Pilato. Mga kapatid, dahil sabi niya doon sa mga Israelita, wala akong makakita. Hanggang sa gusto na magpalusot ni Pilato, sabi, ito, ilalabas ko ngayon. Si Barabbas at si Jesus, mamili na kayo. Dahil umaasa-asa si Pilato na baka ang piliin ng mga tao ay yung Kristong wala siyang makitang kasalanan. Pero dahil nga talagang nabuburyong yung mga tao noon, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng kadiliman, sino isinigaw nila? Si Barabbas, si Jesus? Si Barabbas. Kaya nang tanongin po ni Pilato, sinong gusto niyong ipako? Sinong gusto niyong parusahan? Sinong gusto niyong patayin? Sigawan lahat yung mga tao. Si Jesus! Sinong ililigtas? Si Barabbas! Biruin niyo si Kristo, mamamatay na lang, iniligtas pa niya si Barabbas. Pati si Barabbas, niligtas ni Jesus. Amen mga kapatid? Kaya walang hindi pinagbayaran ng kasalanan si Kristo. Si Barabbas, bayad na rin yung kasalanan, kaya lang hindi sumama si Barabbas no? Perpekto po si Jesus, mga kapatid. Din niyo po yung mga talatang ito. Ayon po sa 2 Corinthians 5:21, He had no sin.
Ayon po mga kapatid sa Hebrews 4:15, he did not sin. Ayon po sa 1 Peter chapter 2 verse 22, he committed no sin. So perpekto po ba si Jesus? Praise God. At dahil perpekto si Jesus, pwede siyang maging tagapagligtas natin? Pwede niya tayong tubusin sa ating mga kasalanan? Karapat-dapat po siya mga kapatid ng ating manunubos? Amen. Imagine po natin kung nagkaroon lang ng isang kasalanan si Jesus. Isang kudlit lang ng kasalanan si Jesus. May karapatan pa po ba siyang tubusin tayo mga makasalanan? Wala na. Bakit? Kasi kasama na siyang makasalanan. Sapagkat ang pagiging makasalanan naman ay hindi po nakukuha sa laki at liit mga kapatid. Tama mga kapatid? Kung ikaw ay umekwat ng milyon at ikaw ay umekwat ng piso, anong tawag sa'yo? Mang-eekwat. Magnanakaw. No? Kahit piso o isang milyon. Kaya po si Jesus, kung nagkasala lamang po siya nung kapiraso lang, wala na po siyang karapatan na ano po, maging tagapagligtas natin. Pero salamat sa Panginoon. Why? Because Jesus is perfect. He was the spotless Savior. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. At namatay po siya mga kapatid doon sa krus. Kaya po ang itinigis na dugo ni Kristo doon sa krus, banal. Malinis. Wala kasi siyang kasalanan. Pangalawa mga kapatid, he was not only a spotless Savior, he was a submissive Savior. Ano po? Hindi po pinilit si Kristo na ialay ang sarili niya para sa atin. Willingly ay nagpasakop po siya sa lahat ng kanyang mga tiniis at sa lahat ng kanyang mga binata. At ginawa po ito mga kapatid ni Kristo sapagkat napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid ay yung lumalang ng langit at lupa na nagkatawang tao. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid ay ang makapangyarihang Diyos na walang imposible sa Kanya. Di po ba't sinabi ni Jesus sa Matthew 26 verse 53 na kaya niyang tumawag ng 12 legions of angels? Nung siya po ay ini-examine na, sabi niya, hindi niyo ba alam na kaya kong tumawag ng 12 legions of angels? Para ma-imagine natin gaano ba karami ang 12 legions of angels. Ang isang legion daw po ng mga Roman soldiers is between 3,000 to 6,000. So i-multiply na lamang po natin yan. 3,000 times 12, 36. Ano po? Kayang magtawag ni Jesus ng 36,000 na anghel. Samantalang isang anghel lang, mga kapatid, dun sa lumang kasunduan, pumatay ng 185,000 na tao. Tapos 36,000 kayang tawagin ni Jesus. Ginawa ba ni Jesus? Hindi. Hinayaan po niya na siya ay maparusahan. Posible ba mga kapatid na magsalita lang si Jesus at mag-disappear na si Pilato? Sabihin lang ni Jesus, disappear. O kaya, bumuka ang lupa, kainin ka ng lupa. Kaya ba ni Jesus yon? Pero ginawa ba ni Jesus Christ mga kapatid? No. Why? Because He was the submissive Savior. Hinayaan po niya mga kapatid na parusahan po siya. Bakit hinayaan ni Jesus na parusahan siya? Kasi gusto niyang iligtas ikaw at ako. Sapagkat kung siya po ay umangal mga kapatid, hindi matutuloy yung pagliligtas niya. Mananatili po tayong mga makasalanan at diretso po tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero dahil si Jesus mga kapatid, ang submissive Savior, He is the surrendered Savior, hindi po siya parang tupa na dinadala dun sa katayan na maingay. Sino po ba dinadala sa katayan na maingay? Baboy. Pag kinakatay na yung baboy, alam mo may kinakatay na baboy doon pag may piyesta sa inyo, di ba? Alam mo, ganun din yung kambing. Alam mo may kinakatay. Ito si Jesus Christ, ayon sa Isaiah 53 verse 7, He was a submissive lamb to the slaughter. Wala pong iniusal na salita si Jesus Christ. Dire-diretso po siya doon sa katayan. Wala kang narinig na salita sa kanya ng pag-angal, na salita sa kanya ng pagsuko, na salita sa kanya mga kapatid ng ayaw ko na, masakit ito. Wala tayong narinig mga kapatid. Bagamat mababasa po natin sa Garden of Gethsemane na nag-uusap po sila ng kanyang ama. Sabi niya sa kanyang ama, Ama, kung pwede lang lumampas na ang kopang ito ng aking paghihirap. Pero silang dalawang mag-ama nag-uusap. But not my will be done. Binawi niya kagad. But yours. Why?
But sinabi ni Jesus, not my will be done, but yours, kasi nga, He was the submissive Savior. Nagsalita po ba si Jesus sa krus? Oo. Pero ang sinabi niya, hindi siya sumigaw, ayoko na! Masakit! Hindi. Ang sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Nung magsalita si Jesus, mga kapatid, ang salita niya ay salita ng pagpapatawad. Hindi po salita ng pag-ayaw. Amen? Tahimik lang siya nung siya po ay dalhin doon sa krus ng Kalbaryo. Pero nung panahon na magsalita po siya, ang salita po niya ay salita ng pagpapatawad. Para kanino? Doon sa mga gumawa sa kanya ng katampalasanan. Kasama na po tayo doon, mga kapatid, dahil tayo po ay mga makasalanan. Ipinako po siya doon sa krus ng Kalbaryo na mga makasalanan na gaya mo at kagaya ko. And yet, He died for all of our sins. Hallelujah. He was a submissive Savior. Ano letter A? He was a spotless Savior. Letter B, He was a submissive Savior. Ano pa po, mga kapatid? He was a sacrificed Savior. Letter C. Lahat po ng mga nauna, bali wala kung spotless si Jesus pero hindi naman siya na-sacrifice. Bali wala yung spotlessness niya. Bali wala kung submissive si Jesus pero hindi naman po siya na-sacrificed. Yun yung kanyang ipinunta mga kapatid. Magsakripisyo, magdusa, mamatay para ang mga kasalanan po natin ay mapatawad at mapawi. Hebrews chapter 9 verse 22 says, in fact, the law requires that nearly everything, sabihin mo ba natin nearly everything? Be cleansed with what? Bakit kaya sinabing nearly everything is cleansed with blood? Kasi nga po, ayon sa law, tubig nakakapaglinis din. No? So, may paglilinis sa tubig, meron din paglilinis sa dugo. Kaya sabi doon, nearly everything. Be cleansed with blood. Ito na yung magandang bahagi. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walang tumigis na dugo, walang kapatawaran. Ulitin ko po. Kung walang tumigis na dugo, walang kapatawaran. Tanong, may tumigis bang dugo? Amen. Therefore, kung may tumigis na dugo, may kapatawaran na? O, tanggapin mo na. Amen, mga kapatid? Kaya po yung iba, hindi nila hindi pa. Lord, patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Hihingi pa rin. Pinatawad na nga. Bakit pinatawad na? Tumigis na. Kaya tumigil ka na. Amen, mga kapatid? Pag tumigis na ang dugo, there is already forgiveness. Forgiveness is now available. Hallelujah. Kaya salamat po sa Diyos, dun sa krus ng Kalbaryo, pinagbayaran na po ni Jesus. Kaya nga po, tayo na mga marurumi at makasalanan, doon sa krus, nagkaroon po ng divine exchange. Naging kasalanan si Kristo, bagamat wala siyang kasalanan, upang tayo namang makasalanan ay maging matuwid, maging banal. Amen? Inilabas po si Jesus doon sa Jerusalem. Hindi naman po siya ipinako sa loob ng Jerusalem. Inilabas po si Jesus doon sa labas ng Jerusalem. At habang tumutulo po yung banal na dugo ni Kristo at unti-unting nawawala yung kanyang buhay, para bagang nagtayo ang Diyos ng billboard na mas malaki pa sa mga billboard sa EDSA. Na ang nakalagay doon, mga kapatid, I love you, God. Ano po sabi ng Romans chapter 5 verse 8, mga kapatid? But God demonstrates or shows. Hintayin natin. Yan. But God shows, mula po sa Common English Bible, shows His love for us. Tanong, mga kapatid, si God ba showy? Showy? Ano yung showy, mga kapatid? Pag nasa public, yung mag-boyfriend, pag showy, anong makikita mo? Magka-holding hands. No? Tapos, may kumakain sa McDo. Kumakain na nga yung partner niya, tapos gaganon-ganon pa. Wala namang mumu, may tinatanggal, wala namang mumu. Showy sila. No? Pinapakita talaga nila na, wow, we love each other. Mahal na mahal. Tagtad ako ng affection para sa girlfriend ko o para sa boyfriend ko. No? Ginaganon-ganon yung buhok. No? Hindi naman mahaba. Kasi nga, showy. Si God, showy rin. Ano sabi doon? God shows His what? His love. Para kanino? Para kanino?
for us. Kita niyo mga kapatid, under mixture, ang pinagmamapuri po natin yung love natin kay God. Di po ba? Nung tayo po nag-aaral pa ng mixture, wala pa po tayo sa biyaya, wala na tayong ibang pinagmayabang kundi yung love natin kay God. Alam mo, love na love ko talaga si God. Kaya nga nagbabasa talaga ako ng salita ng Diyos. Love na love ko si God, kaya nga nag-i-intercede kami rito. Love na love namin si God, kaya nga tawag sa amin prayer warriors. Love na love namin si God, kaya nga nagfa-fasting kami. Love na love namin si God, kaya nga lahat na ng ministry sa loob ng church, dinaluhan ko na. Hindi na nga ako makauwi, hindi pa nga ako nakakaligo eh. Pero dahil love na love ko si God, talaga naman naglilingkod ako kay God. Dahil love na love ko si God. Mga kapatid, sinong unang nagmahal? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos. Kaya ka lang nakakapaglingkod ngayon, kaya ka lang nakakapag-pray, kaya ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya ka nag-aayuno, kaya ka dumadalo, kaya ka gumagawa ng mabuti, ay dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. Amen mga kapatid? Why? Kasi sabi ng Bible, but God shows His love for us. Huwag mo muna ipagyabang yung pagmamahal mo, huwag mo muna ibandera yung pagmamahal mo sa Diyos. Yung love niya muna for you. Na paano niya pinakita? While we were still sinners, Christ died for us. Namatay po si Kristo doon sa krus para sa atin. Nung tayo ay mga makasalanan pa. Amen mga kapatid? Palakpakan nga po natin si Kristo. He is the remarkable Christ. Number 1, Roman numeral number 1, He is the remarkable Christ. He is the reliable Christ. Lastly, He is the redeeming Christ. Kung natapos po mga kapatid yung kwento dun sa kamatayan ni Kristo at hindi siya nabuhay mula sa mga patay, ang lungkot. Kung doon na po sa krus na natapos ang istorya, at doon na natapos ang lahat para kay Kristo, ibig sabihin, doon na rin natapos ang lahat para sa atin. Namatay lang siya. Napatawad lang yung ating mga kasalanan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nabuhay po si Kristo mula sa mga patay. 3 araw matapos mamatay si Jesus sa krus, nabuhay po siya mula sa libingan. Matthew 28, 1-6. At magpasa hanggang ngayon, buhay pa rin po si Kristo. Hindi naman siya namatay, nabuhay, namatay ulit. Hindi mga kapatid. Namatay, nabuhay, at nabubuhay pakailanman. Tingnan niyo po sabi sa Hebrews 7:25. Therefore, He is able also to save. Ilan? Hanggang kailan? Forever. Hanggang kailan kaligtas, kapatid? O, yung mga naniniwala, mga kapatid, nawawala yung kaligtasan, ito yung talata para sa inyo. Jesus is able to save forever. Completely. Walang kulang. Perfectly. Wala pong depekto. For eternity. Hindi lang pang 1 linggo. Hindi kayang kanta ni Imelda Papi na 1 linggong pag-ibig. Ito ay pag-ibig na walang kahanggan, walang katapusan. Sino isi-save ni Lord? Those who come to God through Him. Have you come to God through Jesus? Amen. Therefore, are you completely saved? Are you forever saved? Are you perfectly saved? Amen. Mapahinga po tayo doon mga kapatid. Huwag po tayong naaaligaga. Kasi sabi doon, since, bakit naman mangyayari yon? He always lives to intercede and intervene on their behalf with God. Meron pala tayong dakilang intercessor eh. Sino? Si Jesus. Siya ang namamagitan sa atin. Kaya nga ang tawag po sa Kanya, mediator. Amen mga kapatid? Tayo lang naman ang nagpauso ng mediatrix. Bakit po? Kasi yung mediator, si Kristo, ay namamagitan sa Diyos at sa tao. Tapos, yung mga nagre-relihiyon naman nabasa nila sa John chapter 2, na si Jesus, nandun umattend ng wedding sa Cana, nawalan ng alak. Saan yun lumapit yung mga alipin? Kay Mary. Tapos lumapit sila kay Mary, tapos paglapit nila kay Mary, si Mary ang lumapit kay Jesus at nag-report kay Jesus na, Utoy, anak, wala ng alak. Nakakahiya po yun mga kapatid pag may kasal. Tama mga kapatid? Nakakahiya pag may kasal tapos kapos ang pagkain.
Kaya nga ngayon, dumadami na yung pagkain eh. Diba? Bago kumain, kakain ka muna. Tama mga kapatid? Anong tawag doon? Grazing. Ano ka, baka? No? Dati, kakain ka lang. Pero kasi humahaba na kasi yung mga program, kaya ngayon, baka magutom yung mga tao, para hindi sila magutom, grazing muna tayo. Meron dito mga sliders. Kasi yan, ilang muna tayo doon. No? Kasi nakakahiya po, ang naaalala po kasi mga kapatid sa kasal ay ano? Tayo ba mga lalaki, mga kapatid, na naaalala sa kasal? Hindi. Meron po bang umatin ng kasal at sinabi, ang pogi ng lalaki? Ang ganda ng lalaki. Ang gwapo. Hindi. Ang naaalala sa kasal, yung babae. Amen mga kapatid? Kaya nga, tayo po yung babaeng ikakasal kay Kristo. We are the bride of Christ. At ang groom natin si Jesus. Ayun na yung babae. Tumatayo po yung lahat ng tao dahil nandiyan yung babae. Tapos, ang pangalawang naaalala sa kasal, pagkain. Kaya pag uwi, mga kapatid, anong pinagkukwentuhan? Yung babae, tsaka yung pagkain. Nag-grade pa. O, sa grade na 1 to 10, anong pagkain? 7. Gine-grade po yung mga kapatid. Bakit? Kasi nga sa kasal, mga kapatid, pinakahalagahan po yun. No? Dahil you want to bring your best foot forward. Oy, nabusog namin kaya sa kasal namin. Kaya lumapit ngayon si Mary kay Jesus. Anak, wala na silang alak. Sabi ni Jesus, babae, wag mo akong pangunahan. My time is not yet come. No? Binabastos ba niya si Mary nang sabihin niyang babae? No? Mga kapatid, nung panahon na yun, pag sinabing babae, paggalang po yun. Amen mga kapatid? O, kaya tawagin mo na yung mama mo ngayon ng babae. Babae, luto na ba ang ating hapunan? Of course, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, parang bastos na yan, mga kapatid. Tama, mga kapatid. Kasi nung panahon nila, paggalang po yun. Pero pag ang nanay mo, tawagin mo yung babae, baka sampalin ka ngayon. Babae, naplansya mo na yung polo ko, babae. So, nung nabasa naman po yung mga nasa religion, sabi po nila, tingnan mo, ang lakas ni Mary kay Jesus. Kasi kaya nagkaroon ng himala, gumawa ng himala, ay dahil lumapit si Mary kay Jesus. So, therefore, si Mary ay mediator na babae. Kaya, mediatrix. Kaya, nagkaroon na po ng dalawang mediatrix. Ito ang God, ito ang tao, ako ang tao, ito si Jesus, yan ang God. Yan ang mediator. Pero may pumagitna sa tao, tsaka kay Jesus, si mediatrix. Kaso ang problema, hindi lang naman may isang gumigitna. Dahil may sumisingit din na iba-ibang mga santo. Sa pagitan ng tao at kay Jesus at sa Diyos. Kaya naimbento na po natin ngayon ng tatawagin ko ang lahat ng santo. Dumami na po ngayon yung mga mediator. Erase. Balik po tayo sa Bible. Ano po? Sapagkat isa lang ang mediator. Amen mga kapatid? Kaya He always lives to intercede and intervene on their behalf with God. Sapat ka ba si Kristo mga kapatid na intercessor mo? Yes! Sabi nga natin, sapat ka na Jesus. Hallelujah. Sapat po si Jesus. Hindi mo na kailangan ng iba pang bibig. Hindi mo na kailangan ng iba pang mag-i-intercede para sa iyo. Sapagkat yung mag-i-intercede naman para sa iyo ay tao rin lang at kapos din. Samantalang si Kristo ay tagapagligtas, Diyos na nagkatawang tao. Amen mga kapatid? And so, si Jesus is the redeeming Christ. Bilang redeeming Christ, letter A, anong kayang gawin ni Kristo? He has the power to save sinners. May kapangyarihan po siya na magligtas ng mga makasalanan. At sa pagliligtas po niya ng kasalanan, there are 3 basic things na ginagawa ni Lord para iligtas tayo mga makasalanan. Number 1, He can cleanse sin. Siya po ay nakakapaglinis ng kasalanan at mga karumihan. May kapangyarihan po yung dugo niya na linisin ang lahat ng ating mga kasalanan at pagsalangsang. Tingnan niyo po ito, ang ganda-ganda ng verse na ito. Nabasa niyo na po ito. Psalm 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Ano ba Tagalog ng east, mga kapatid? Silangan.
Anong Tagalog ng west? Kanluran. Malayo ba yan? O malayo daw po yan mga kapatid? Sabihin, hindi pastor, sa bahay. Doon po sa barangay namin, magkalapit lang yan. Yung Silangan, tsaka yung Kanluran. Hindi mga kapatid, tingnan na po natin yung Bible. Sabi doon, as far as the east is from the west. Kapag ikaw mga kapatid ay nagta-travel sa direction ng east at hindi ka lumiliko, you will forever be traveling in the direction of east. Pag ikaw naman kapatid ay nagta-travel sa direction ng west at hindi ka rin lumiliko, you are maintaining yung direction na yun, you are forever traveling in the direction of the west. East and west will never meet. Ganoon kalayo ang pagkakalayo at pagkakaalis ng Diyos ng ating mga pagsalangsang. Sabi ko sa katabi mo, hindi mo na makikita ang iyong mga kasalanan. So far, sabi din, has He removed our transgressions from us. That is another way of saying He has forgiven us. Pinaalis na, inalis na, no, pinalayo na ang iyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, tayo lang naman ang naghahanap ng ating mga kasalanan. Tayo lang ang nangungondem sa ating mga kasalanan. Kahit pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, tayo lang sabi, kasalanan naman ako. Ikaw yung lagi nagbabalik, ikaw yung lagi naghahalukay. Tapos pag nag-away kayo mag-asawa, balik ka na ng kasalanan niya. Di po mga kapatid, halukayan na. Ikaw yung ginawa mo sa akin noong 1984. Ha? Kala mo nakalimutan ko na yun. Pero sabi ng Bible, hindi ko naman ginagawa yan eh. Sabi ng Panginoon, as far as the east is from the west, so far as I have removed your transgressions from you. He can cleanse sin. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Tapos ito yung verse. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Yung po bang tense nung purifies, mga kapatid? Present tense, past tense, future tense. Present tense, no? Purifies. Ibig sabihin, laging nangyayari. Bakit makakaasa po tayo na may laging purification na mangyayari? Dahil meron pong nangyari na 2,000 years ago na purification. Amen mga kapatid? 2,000 years ago, nagpatawad na po si Kristo. That's why ngayon, araw-araw mga kapatid, ready siyang i-purify ka. Ikaw na nilinis na niya, pinupurify ka na. From how many sin? All sin. Tapos na. No? Pinupurify tayo sa all. Namimili pa si God ng, naku, laki niya, laking mansa niyan. Hindi ko kaya yan. Hindi mga kapatid, all sin. Pinurify na po tayo ni Lord. Therefore, pwede pa tayo mamahinga? Amen mga kapatid. Palakpan natin si Lord. He can cleanse sin. And because He can cleanse sin, mga kapatid, He can convert souls. Kaya niya magbago ng ating mga puso. Kasi sa Jeremiah 17:9, napakasama talaga ng puso ng tao. Mandaraya po yan. Hindi tayo pwedeng makipag-fellowship kay God, pero kapag ang isang makasalanan at ay nanampalataya na kay Jesus, no, yung buhay po natin na napakalayo sa Diyos, biglang nailalapit. Anong talata natin dyan mga kapatid? Ephesians chapter 2 verses 12 and 13. Tingnan niyo po ito. Remember, sabihin natin remember, that at that time, may tinutukoy na panahon, tagal na, ikaw, Ephesians, mga hentil, gaya din po natin mga Pilipino, tayo po ay mga hentil. You were separate from Christ. Dati daw, nung tayo po ay mga makasalanan pa, hiwalay tayo kay Kristo. Excluded from the citizenship in Israel. Kaya nga sinasabi natin, tayo mga hentil, hindi po tayo Israelita. Huwag mong ipilit na Israelita ka. And sabi doon, foreigners to the covenants of the promise. Wala tayong covenant. Kaya hindi tayo kasama sa old covenant. Kaya ikaw church ngayon, wag kang nasa new covenant tapos maglalagay ka pa ng mga bahagi dito sa stage ng old covenant. Hindi ka naman nasa ilalim ng old covenant. Kasi nga, sabi ng talata,
foreigners to the covenants. Hindi ka kasama. And ito matindi. Without hope and without God in the world. Yan po yung kalagayan natin. Pero pansinin niyo po mga kapatid yung verse 13. But now, nakita natin kanina, atras nga po ulit tayo, Sister Aiden, sa verse 12. Remember that at that time, may tinutukoy ng nakalipas na panahon. Tapos verse 13. But now, ngayon na, ano meron ngayon mga kapatid? Kay Kristo, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Malapit ka na ba kay Kristo? Ikaw ba ay unti-unting inilalapit kay Kristo? Hindi. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, magbasa tayo ng salita ng Diyos para tayo ay mapalapit sa Diyos. Hindi. Bakit? Kasi nga, sadyang ikaw ay malapit na. Kasi sabi doon, you once were far away, have been brought near. Tapos na ba ang paglalapit sa iyo ng Diyos? Amen. Tapos na. Ibig sabihin, hindi ka na mas lalapit pa sa Diyos? Hindi na. Kasi nga, malapit ka na sa Diyos. Amen mga kapatid? Wala po yung iniwan. Kapag halimbawa, sinabi ng mister sa kanya, Mrs., bukas pakasalan mo ko para mas maging asawa kita. Pwede ba yun? Kailan mo siya naging asawa? Ay, nung kinasal na kayo noong pa. Nung panahon ng hapon. Kinasal na kayo. At mula pa noon hanggang ngayon, ay unti-unti mo siyang nagiging asawa? Hindi. Noong pa lang, asawa mo na siya. At kahit na yung karanasan ninyo na pagiging mag-asawa, down, up, left, right, diagonal, pabalik. Ano mang karanasan niyo sa pagiging mag-asawa, mga kapatid, ikaw ay nananatiling asawa niya. Hindi ka na mas magiging asawa pa. Tama mga kapatid? Ganon din po ito. Dahil tayo po ay inilapit na dahil sa dugo ni Kristo. Sabi mo nga sa katabi mo, dugo pala ni Kristo naglapit sa akin sa Diyos. Hindi naman pala yung pagdala ko sa church. Hindi naman pala yung aking pagkakaloob. Kaya tapusin na po natin mga kapatid yung mga patutuo ng, alam niyo, mas napapalapit po ako sa Diyos habang ako po ay dumadalo ng mas napapalapit. Hindi mga kapatid. Alam mo kung ano nangyayari sa'yo? Mali lang yung salita eh. Mas nagkakaroon ako ng kamalayan kung gaano na ako kalapit sa Diyos. Yun ang nangyayari. Pero malapit ka na talaga sa Diyos. Ang kulang lang ay consciousness na talaga naman palang malapit tayo sa Diyos. Dahil kanino? Sa dugo ni Kristo, hindi dahil sa gawa mo. Anong tawag din mga kapatid ko? Hindi dahil sa gawa mo, kung hindi dahil sa Kanya. Biyaya. Palakpan nga po natin ng Diyos ng biyaya. Amen mga kapatid. Nakuha po natin mga kapatid. Kaya nga sarap pag-usapan si Kristo. Ang sarap pag-usapan nung tinapos niyang gawa. Kasi lumalaya po tayo. We have been brought near by the blood of Christ, by the blood of Jesus. Kaya tayo ngayon, kaaya-aya tayo kay God. Katanggap-tanggap tayo kay God. Kasi naman hindi nakabatay sa atin yung pagtanggap niya sa atin. Ang pagtanggap niya sa atin ay batay sa dugong itinigis ng kanyang anak. Amen mga kapatid? So, Jesus can cleanse sin. Number 2, He can convert souls. Number 3, He can change sinners. Sino po itong binago na ni Lord? At patuloy na binabago. Dati makasalanan tayo. But because Jesus can change sinners, no, ginawa niya na tayong bagong nilalang, 2 Corinthians 5:17. Tayo po ay ginawa ng banal, binigyan niya tayo ng bagong puso. Ezekiel 36:26, at yung puso natin ay gustong-gustong magpuri sa Diyos, gustong-gustong adik sa katuwiran. Ang puso natin love na love si Jesus. Na po, Ezekiel 36:26, 2 Corinthians 5:21. Banal na po yung puso natin. Tayo po ay matuwid na. Love natin si Lord. Truly mga kapatid, basahin po natin ito sabay-sabay. Jesus takes the worst sinners and turns them into the best saints. Amen mga kapatid? Ikaw ngayon yun. Dati, di ko alam kung ano rin klase ng pamumuhay mo, pero pare-pareho lang naman tayo eh. Pare-pareho lang po tayong malayo sa Diyos. At kung ano, iba-ibang style lang po ng kasalanan. Pero kinuha tayong lahat ng Panginoon.
And then because Jesus can convert souls and He can change sinners, eto ka na ngayon. Hindi pa finished product talaga, kasi nga inaayos ka pa ng Panginoon. Ang finished product lang yung Espiritu doon sa loob. Amen mga kapatid? So Jesus can take the worst sinners and you are turned into the best saint. So yung mga sabi mo, hello, good saint. Hello, pinabanal ng Diyos. He is the redeeming Christ because He has the power to save sinners. Letter B, because He has the power to secure saints. Hindi lang po siya may kapangyarihan na magligtas ng mga makasalanan, may kapangyarihan din po si Kristo na panatiliing ligtas ang isang naligtas na. He can secure you. Tayo mga nagsilapit kay Kristo, hindi dapat matakot na mawala yung pinagkaloob sa atin ng Diyos na kabanalan, nakaligtasan. Kaya pag naligtas po tayo po ay ligtas magpasawalang hanggan. Pag sumampalataya ka kay Kristo. Kaya kung ligtas ka ngayon, mananatili kang ligtas magpakailanman. As we are saved, we will be always saved forevermore. Tingnan niyo po ito. Last verses na po. 1 Peter chapter 1 verse 5. Through my faithfulness. Tama ba? Kaninong faithfulness? Jesus. Tingnan niyo? Kaya itigil na po natin yung pagyayabang ng faithfulness natin eh. Kasi kapos po tayo mga kapatid. There will be times, yes, that you will be faithful. Pero are you always faithful? No. Kung doon nakabatay si God ng pagliligtas sa iyo, di pag time na hindi ka pala faithful, wala ka ng kaligtasan. Kaya po may mga naniniwala nawawala po yung kaligtasan. Bakit? Kasi nawalan sila. Nag-die down yung kanilang faithfulness. Nag-backslide daw po sila mga kapatid. Sila daw po ay dumausdos pababa. Mga kapatid, wala akong dumadausdos. Ang bumaba po mga kapatid, si Kristo, pababa dito para iligtas tayo. Pero ikaw, mananatili kang kay Kristo. Bakit? Sabi doon, through His faithfulness. Paano tayo sinisecure ng Diyos? You are guarded. By what? By God's power. Oh, you see, may kinalaman ka? Wala. Wala namang kinalaman yung faithfulness mo, wala pang kinalaman yung power mo. Amen mga kapatid? Not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. You are guarded by God's power. Para saan? So that you can receive the salvation He is ready to reveal in the last times. Kaya po ang kaligtasan natin mga kapatid, regalo ng Diyos. At siya ang nagme-maintain ng kaligtasan natin. Siya po mga kapatid, hindi tayo. Sa pamagitan ng ating kulang-kulang at kapos na gawa. Kaya matuto po tayong pumayapa. Lagi ko po sinasabi. Matuto po tayong mamahinga sa pangako ng Diyos na patnatiliin po tayong ligtas. He is the redeeming Christ. Because He has the power to save sinners and He has the power to secure saints. Pag matutulog na tayong paggabi, di ba minsan nag-uusap, secured na ba lahat? Nailak mo na ba ang lahat? Ang matindi kung malaki yung bahay niyo, tapos ang daming pinto. Ang daming pwedeng ilak. Isang pinto, tapos 3 pa ang pintuan. Tapos ang dami pang lock. Kaya mag-iisip ka ngayon, secured na ba? Secured na ba? Naisara mo na ba yung mga bintana? Nahugot na ba yung aalis na tayo? Mag-church na tayo? Nahugot na ba yung rice cooker? Inugot nyo ba yung plancha? Secured na? Okay na? Sino po ang ganun sa amin? Si Mama. Sinisecure po yung lahat. We make sure na okay na. We make sure na safe ang lahat. Na mas gagaling ka pa ba kay God? Mas magaling si God mag-secure. Because He guards you by His power. Anong take-away natin mga kapatid? Pwede ba tayo mag-celebrate ng Blessed Christmas? Yes. No? Ang take-away natin, basahin natin sabay-sabay. I will have a blessed Christmas. Why? Because I know and believe the Christ of Christmas. And sino itong Christ of Christmas na ito mga kapatid? He is the remarkable Christ. He is the reliable Christ. He is the redeeming Christ. Pwede po ba nating palakpakan ang Christ of Christmas? Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Kapatid, kung narito ka,
di ka paligtas, o kung nanonood ka ngayon, online, at di ka paligtas, sampalatayanan natin si Kristo. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Pinatawad niyo na ang lahat kong kasalanan sa krus. Kaya't sumasampalataya ako sa inyo. Salamat po. Ako ngayon ay ligtas. Hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa inyong mayamang biyaya. Sa iyong papuri, pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, dala ko po ang bawat isa sa amin ngayon sa panalangin. Nilalapit ko po ang bawat isa sa amin sa iyo. Sa panahon po ng Kapaskuhan, huwag mong hayaan na kami po ay madaya ng komersyalismo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na madaya po kami ng tradisyon lang. O madaya po kami ng mga nais ipilit sa amin na paraan ng pagbubunyi ng Pasko. Huwag mong hayaan na madaya po kami ng mga ilaw, ng mga tugtog ni Jose Marichan, at ng iba pang mga awitin, na mapapalayo po kami, Panginoon, sa aming mga diwa sa tunay na ibig sabihin ng Kapaskuhan. As we prepare our hearts, Lord God, manatili kaming nakatuon at nakatingin sa iyo, Kristo. Without you, Christ, there is no Christmas. But we thank you for Christmas because of you, Jesus Christ. Pakitanggap po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba dahil muli, binago nyo na naman ang aming mga isip, ang aming mga puso, Panginoon. Pinalakas nyo naman ang aming pananampalataya, tanging sa iyo lamang at sa tinapos mong gawa. Receive the glory, Lord, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God.